Mahalaga ang wika ng kabataan sa digital age dahil ito ay bahagi ng kanilang komunikasyon at kultura. Ang mabilis na pag-usbong ng mga slang at termino ay may epekto sa tradisyonal na wika, kaya't mahalaga ang pag-aaral nito upang mapanatili ang balanseng komunikasyon. Ang wika, kultura at identidad ay konektado sa internet culture kung saan ang wika ang nag-uugnay sa online communities at nagpapalaganap ng kultura globally, habang nananatiling kaugnay sa lokal na tradisyon. Binabago ng teknolohiya at social media ang komunikasyon sa pagpapabilis at pagpapadali ng impormasyon na nagiging mas accessible sa lahat. Lumalaganap ang mga bagong anyo ng wika tulad ng memes, hashtags at acronyms gaya ng LOL at BRB na nagpapadali ng pagpapahayag ng ideya sa mas maikling paraan. Ang Jejemon ay isang Filipino subculture na sumikat noong kalagitnaan ng 2000s hanggang 2010s. Ang estilo nito ay may kakaibang pagsulat, capitalization at paggamit ng simbolo at numero sa text at social media. Mahalaga ito sa pagpapahayag ng identidad at pagiging bahagi ng subkultura ng kabataan na nagpapakita ng pagiging malikhain sa digital na komunikasyon. Skibidi Sigma Riz. Ito ay halimbawa ng brainrot language. Ito ay isang estilo ng wika na karaniwang ginagamit sa online communities lalo na ng kabataan na may halong malikhaing malibaybay, slang at bagong termino. Nagdudulot ito ng kalituhan sa mga hindi pamilyar at maaaring magpahirap sa pag-unawa ng mga mensahe. Ang Blinks at Swifties ay iilan lamang sa mga halimbawa ng stan culture. Ang stan culture ay tumutukoy sa mga fandom na labis na nakatutok sa isang tanyag na tao, kabilang ang social media at koleksyon ng mga gamit. Subalit nagdudulot ito ng mga nakakalaso na pag-uugali tulad ng pagkansela at fan wars. Sa kabila nito, ang kultura ng stan ay lumilikha ng isang malakas na samahan ng komunidad at pagkakakilanlan sa mga tagahanga na may parehong hilig. Sa iyong pananaw, paano naaapektuhan ng social media at internet culture ang paraan ng pakikipagkomunikasyon ng kabataan ngayon? Sa panahon ng teknolohiya, sa panahon ngayon ng mga bagong kabataan, bago na rin yung klase ng kanilang wika na ginagamit. Kadalasan, ito ay hango sa mga natututunan at nakukuha nila sa pamamagitan ng pagbabrowse sa social media. Dulot ito ng pagbabago ng mga Western countries, mga European countries na nakakapagbigay ng mga bagong ideya at pagsasama-sama ng iba't ibang klase ng wika para magkaroon ng pagbabago. May mga wika na bago sa pandinig, lalo na ng mga hindi naman digitally ay aligned sa technology na meron tayo ngayon. At yung pagbabago ng wika ay naaayon din sa mga uso o mga bagong teknolohiya na meron tayo ngayon. Paano natin mababalanse ang paggamit ng modernong internet language at ang pagpapanatili ng kahalagahan ng wikang pambansa? Yung paggamit ng wikang pambansa ay sinasa puso pa rin natin siya. Unang-unang pinakasimpleng halimbawa ay sa paggamit natin ito sa paaralan. Ang gamit natin sa paaralan, lalo na sa mga subjects na kailangan natin magsalita ng Pilipino, ay yung klase ng wika na dapat natin matutunan kung paano gamitin ang wikang Pilipino. Tamang gramatika, tamang pagbaybay, at tamang pagbigkas sa pagbasa nito. Sa kabilang banda, meron din tayong sinasabing makabagong wika, kung ay yung wika ng internet o yung wika ng mga makabagong kabataan. Bagaman ito yung ginagamit na wika ng mga panahon ng mga kabataan sa panahon ngayon, mas nararapat pa rin na matutunan nila yung tamang paggamit ng wikang Pilipino. Mas mahalaga pa rin yung wika na meron tayo sapagkat umiinog yung panahon, mababago yung ating mga wika, ngunit yung wikang Pilipino mananatili pa rin sa puso at isipan ng mga Pilipino talaga. Yung mga wika na meron tayo ngayon maaaring mabago as life goes on and move forward, pero yung wikang Pilipino mananatili siya bilang wikang Pilipino pa rin. Sa iyong palagay, saan ka nabibilang? Jejemon, brainrot o stan culture? Sa aking palagay, nabibilang ko ang stan culture. Bakit mo nasabi na doon ka kabilang at ano yung mga salita o expression na madalas mong ginagamit mula? Nung grade 1 or grade 1 siguro ako nakilala ko. Or maybe even hindi lang ako sure kasi kung hindi ka pagbahan. Pero when I'm old enough to understand yung mga ganun, I
I think it was between 2017 to 2019 nung nagsimula na sa songs nila, yung names ka na. Yung mga salita or expression na madalas kong ginagamit mula dito is words like stand, bias, etc. Yun. Saan kayo nabibilang? Jejemon, brain rot, o stand culture? Nabibilang po ako sa brain rot. Ako po, nabibilang po ako sa brain rot. Pareho kayo, no? Bakit niyo nasabi na doon kayo nabibilang? At ano yung mga salita na ginagamit niyo mula rito? Ginagamit ko po mga minsan salita ay tralala tung-tung-tung sahur. Ako po, nabibilang po ako doon kasi naglalaro po ako ng brain rot games sa Roblox. Ang mga minsan ko po sinasabi na salita is tung-tung sahur niya kapag siguro. Salamat po. Jejemon, brain rot, o stand culture? Jejemon po. Bakit mo nasabi na kabilang ka doon? At ano yung mga salita o expression na madalas mong ginagamit na nagmula rito? Hindi naman sa ate. So, I'll answer that question. Kasi po, ako po as a child, from bata pa po ako, part na ako ng isang kabaklaan. Ganon. And, syempre, kinalakan ko po yung pagkasabi ng mga ganon, mga jejemon, like, ganon. And, siguro po yung mga ginagamit kong palagi-lagi is like yung over naman sa ass, yung Nabanggit mo nga. nabanggit ko ako. Ano pa ba ginagamit over naman sa ask? Yes, I. Yes, I. Ayun po. Yes, I. Salamat. Yes, I, ate. Ayon sa ating mga nakapanayam, iba-iba sila ng kasagutan dahil sila ay magkakaiba ng identidad. Karaniwan sa mga dahilan kung bakit nila ito nakukuha ay dahil dito nila naipapahayag ang kanilang mga sarili. Ito rin ay nauuso o pinag-uusapan sa social media kaya ito ay kanilang ginagaya at ito ang kadalasang naririnig o nakikita nila sa kanilang paligid. Sa mga ganitong klasifikasyon, natutulungan silang alamin at maipahayag ng maayos ang kanilang sarili na maaaring nagbibigay kumpiyansa, pagkamalikhain at pagkakaiba ng bawat isa. Ang wika ng kabataan ay nagsisilbing salamin ng makabagong identidad at kultura na nagpapakita ng kanilang kakayahang mag-adapt sa mga pagbabago ng panahon. Habang tinatanggap ang mga makabagong wika, mahalaga pa rin pahalagahan at pagyamanin ang ating sariling wika bilang bahagi ng ating kasaysayan at tradisyon. Sa ganitong paraan, nakakamtan natin ang tamang balanse sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan at nagpapatuloy sa ating kultura at identidad.